Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay dapat magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Gayon din yung nasa St. Joseph's Cathedral at sa second floor at gayon din sa mga sumusubaybay po sa atin sa social media. Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-22 linggo na ng karaniwang panahon. Yung mga nais magkaroon ng problema, pakitaas ang kamay. Sino sa inyo ang gustong magkaroon ng problema? Meron ba? Wala. Kaya nga, kagawian natin mga tao na tumakas o takasan ang paghihirap at pagdurusa sa buhay. Ang ating presensya sa abroad, dito sa UAE, dito sa Abu Dhabi, ay katibayan na ayaw nating maghirap. Yes or no? Yes, of course. Hindi naman masama yun. Subalit sa isang banda, mga kapatid, may katuturan ang pagpupunyagi, paghihirap, pagsisikap, na laging may kasamang pagtitiis at pagpapakasakit. Sabi nga natin, walang kwenta ang mga bagay na hindi. Wow, alam natin yun ang alam nating lahat. Ating minamahalaga ang ating naabot dahil pinagpaguran. Sino sa inyo yung nakapagpagawa na ng bahay sa Pilipinas dahil sa inyong pagtatrabaho dito? Taas ang kamay. Ayan. Palakpakan natin yung sarili nyo. Ayan.
Sino sa inyo yung nakapagpatapos na ng anak sa inyong pagtatrabaho dito? Palakpakan yung sarili nyo. Ayan. Sino sa inyo yung nakapag-asawa na dito? Marami, di ba? Sino din sa inyo yung nanganak na dito? Nakapagpamilya rin dito? At hindi ba yun ay bunga ng inyong pagsisikap? Sa makatuwid mga kapatid, may katuturan at may kabuluhan yung pagpapakasakit at paghihirap sa buhay ng tao. At lalo na sa ating buhay pananampalataya. Sa Ebanghelyong ito na ating napakinggan, ipinagpapatuloy ng Panginoon yung kanyang pinahayag nung nakaraang linggo. Di ba? Sapagkat nung nakaraang linggo, sabi ni Jesus, sino ba ako, sabi ng mga tao? Sabi ni Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ngayon, ipinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga lagad kung ano yung ibig sabihin ng Kristo, kung ano ibig sabihin ng pagiging Mesiyas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ngayon kung ano yung misyon niya dito. Kaya sabi sa Ebanghelyo, maliwanag na ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga lagad na ang Kristo ay dapat magtungo sa Jerusalem. Kailangan nilang pumunta ng Jerusalem, hindi sa ibang lugar. At magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, sa kamay ng mga punong saserdote at mga eskriba, at siya'y kanilang ipapapatay. Pero muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ito ang Kristo, ang sabi niya sa kanyang mga lagad. Pumalag si Pedro. Sabi niya, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari sa inyo yan. Sa pagtatangka ni Pedro na pigilan si Jesus sa kanyang misyon, ano sinabi sa kanya ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Noong nakaraang linggo, pinuri ni Jesus si Pedro. Sapagkat sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na tunay, ang tunay na anak ng Diyos na buhay. At ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan. Ngayon, sabi naman ni Jesus kay Pedro, Satanas. Ang ibig sabihin ay kontrabida, sagabal, obstacle, balakid. So ngayon, sa pagkakataong yun, si Pedro ay hindi batong pundasyon, kundi batong katitisuran. At doon sa sinabi ni Jesus, sa una, nung last Sunday, si Pedro ay ginawang puno, head ng mga apostoles. Pero ngayon sinabi ni Pedro na huwag mangyari, hindi dapat mangyari yung mission mo, hindi mo dapat sundin ang mission mo, inilagay ni Jesus si Pedro sa kanyang dapat kalagyan. Lumayo ka. Hindi dahil si Pedro ay si Satanas, hindi. Yung kanyang iniisip ay galing sa tao, hindi galing sa Diyos. So, sabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ay dapat maging tagasunod, hindi tagatisod. Alam niyo ba yung pagtisod? Ano ba yung sa Tagalog? Iba pang words at pagtisod? Ha? Dapa. Madapa. Yung titisurin mo yung bang may dumadaan, may clip. Sa basketball, di ba? Magle-lay up, ginanon mo. Bagsak. Ano ba tawag doon? Buboy. Sumabit. Sumabit. So sa halip na maging batong pundasyon, ngayon si Pedro ay naging batong kinatisuran. Skandal. Sa Griego, skandalon. Ang ibig sabihin nun ay batong katitisuran. So sa ating buhay mga kapatid, tayong lahat yun, tinatakasan natin ang problema. At maraming uri ng pagtakas. Droga, ano pa?
inom, ano pa? Wow. Lalim no. Ayoko sabihin yun. Hindi, maraming pagtakas di ba? Yung Facebook, alam ng Facebook maghapon, di ba? Wala kang ibang ginagawa kundi yun. Kasi ang gusto natin ay maging magaan ang buhay. Kaya tumatakas tayo sa krus. No? Pero ang ating tanong ay, ito ba yung kalooban ng Diyos? Kasi sa ating buhay maraming krus, di ba? Sa pamilya, sa trabaho, sa pamilya, sinong krus mo? Tingnan mo yung asawa mo. Tanong mo, krus ba kita? Tanong mo, krus ba kita? Hindi raw. Usually, ang nagiging krus natin sa buhay ay yung mga kasama natin. Anak, yung kasama sa trabaho, di ba? Kaya kung nais nating sundan ang Panginoon sa Kanya bilang mga alagad, and sabi niya, yun na sinabi niya, kung gusto niyo sumunod sa akin, magpasang kayo ng krus. Kalimutan ng sarili. Hindi yung nakalimot sa sarili. Iba yun Di ba? Bakit mo nagawa yan? Nakalimot ako sa sarili. Ang sinasabi ni Jesus, hindi yun. Kalimutan ang sarili. Bigyan ng pansin yung iba. No? Pwede magkwento? No, very good. Merong isang taong lumapit kay Jesus na nagko-complain. Sabi niya, Lord, ang krus ko naman napakabigat. Bigat naman ang krus na binigay mo sa akin. So, sabi ni Jesus sa kanya, halika, sumama ka sa akin. Pupunta tayo doon sa pabrika ng mga krus. Factory ng mga krus. Sumama naman yung pobre. Sabi ni Jesus sa kanya, sige, baba mo muna yung krus mo, At punta tayo doon sa pabrika ng krus. At doon pumili ka. Yung tamang-tama sa iyo, di ba? Yung para sa iyo yun na yun, di ba? So iniwan niya yung krus niya at nag-ilibot-libot siya. Si Jesus nakaupo lang doon sa kanyang upuan. Tinitingnan niya yung tao, no? Mula sa malalaki, talagang nilibot niya, namili. Kasi merong krus na magaspang. Diba? Pili siya, pili ng pili. Mula sa malaki hanggang sa maliit. Sabi niya, may napili ka na ba? Opo, nakapili na siya, dala-dala yung napili niya. Ito po ang gusto ko. Tama na ba yan? Kaya mo bandalin yan? Opo, Lord, ito na yon. Ito yung final choice ko. Sabi ni Jesus, yan din yung dala-dala mo kanina Yun din ang pinili mo. Hello? So makita natin po ito sa Ebanghelyo, kung inyo sinubaybayan ng mga Ebanghelyo linggo-linggo, na ang buong buhay ni Jesus ay nakatuon sa krus. Yung kanyang 3 taong pangangaral ay para lamang ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Pero ang kanyang misyon ay talagang pumunta doon sa Jerusalem at doon harapin ang krus na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ang demonyo, mga kapatid, ay iisa lang ang misyon sa buhay niya. Sa bawat isa sa atin, may nakatokang isang demonyo o demonyito, hindi ko alam. Depende. Kung tayo ay kampo na niya, demonyito na lang ipapadala sa kanya. Pero kung hindi ka kampo hindi kanya katropa, ay bibigay sa iyo yung talagang malalakas na diablo o demonyo para tuksohin tayo. Yun lang naman ang purpose niya. Ilayo tayo sa tamang landas. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ay mag-alay ng handog sa Diyos.
Ang dami nating gustong ialay sa Diyos di ba? Pero ang hinihingi niyang alay, hindi yung susunuging handog. Hindi mga bagay ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay yung, para sigurado tayo, tingnan natin yung ikalawang pagbasa. Ang sabi dito ay nawawala. Ako'y namamanhik sa inyo, sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So yung ating pagsamba na ginagawa tuwing linggo, is just good. Yung pagpunta sa simbahan ay kaaya-aya din sa Diyos. Pero over and above our ritual and worship is yung buhay natin nakaalay sa Kanya. At ginagawa na natin yun dahil iniaalay natin ang ating mga buhay sa kapakanan ng pamilya. Sapagkat minsan, ang inisip natin yung paglilingkod sa Diyos yung dapat nakatuto ka na lang sa simbahan. Di ba? Nakaluhod ka na lang maghapon. Magtrabaho ka naman. Di ba? Kaya ka nagpunta ng Abu Dhabi para magtrabaho. At huwag natin kalilimutan yung Mateo 25, 31 hanggang 46. Pakiulit. Walang 35 kapitulo ang Mateo. Hanggang 28 lang. Wala kayong makikita 35. So, Mateo 25, 31 hanggang 46. Wag niyong tatayaan at kasi hindi kayo tatama. Kasi ito po yung, kung tayo nagre-review, may test kang kukunin, ito yung guide questions. Kumbaga, ito na yung kodigo mo para makapasa ka. At ano yun? Yung tunay na paglilingkod sa Diyos, yung tunay na pag-aalay sa Kanya, sabi ito, yung sa Mateo 25, 31, 46. Gusto nyo ikwento ko sa inyo? Hindi. Pag-uwi nyo, basahin nyo. Bibigyan ko lang kayo ng clue. Pag ginawa nyo yan sa inyong buhay, yan ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Kaya meron kayong assignment, mga kapatid. Basahin ang pag mali ang sita ko, sabihin nyo sa akin sa susunod na linggo at kukorek natin. Palagay ko yun. Okay?